Hello, what's up? This is Cotman back again for another detalyadong review na tayo ngayon. So kung napanood nyo na yung unboxing, siguro alam nyo na kung ano mga kasama nito. So tapos na tayo sa unboxing, tapos na tayo sa unang impression. This time, real talk na, yung totoong experience na, 2 linggo na yata to or 3 linggo na sa akin. So it's about time na bigyan na natin siya ng detalyadong review. So kung interesado ka, ito muna ang kanyang specs. You know, this is currently running pa lang naman sa Android 14. Sabi, ma-upgrade dito sa Android 15. Hopefully, totoo nga. Pero Android 14 pa po ito. HyperOS 1.0.4. Ang chipset po niya is Dimensity 7300 Ultra, 2.5 GHz po yan na 4 nanometer lang po. At ang ganyang GPU is Mali G615 MC2, that's dual core na G615 GPU. So octa-core CPU, dual core GPU. Okay, pero mataas po ang kanyang clock speed. So medyo mataas din ang expectation ko kahit paano, at least mas mataas sa Helio G99. Okay? At meron din po itong NPU 655 AI. So of course, meron po siyang sariling processor, may sarili siyang chip para i-process ang mga AI commands or AI stuff. Okay? So hiwalay po ang kanyang main processors, GPU, and AI. That's good. Alright. Now, this one is 12GB, 512GB, UFS 3.1. And kung gusto niyo pang basahin itong kanyang specs, i-pause nyo na lang po ang video kasi didiretso tayo sa totoong review. Now, buksan na natin. Yung ang smooth, diba? So, design muna tayo just in case na hindi nyo pa napapanood yung unang video. Saglit lang po ito. So, sa likod nakikita natin na mukha siyang 4 cameras pero actually isang camera lang po yan. And the rest is parang depth sensor lang yan and so on and so forth. Pero not really a big deal. Dito lang tayo sa 50 megapixel. That's IMX882 na sensor. Yes, that's flagship sensor po. Nilagay dito sa Poco X7. Exciting na agad yung part na yun. So, pag-usapan natin yan mamaya. Expect nyo rin pala mamaya may OIS tayo. Since naka-specify dito na OIS talaga siya, nandito yung Poco branding. Right. Available yata ito kung yung nagkakamali. May isa pa siya yung yellow. Hindi ko type yung yellow. Buti na lang hindi yellow ang nakuha ko. At itong silver. Ang ganda, mas magara at mas simple. Mas malakas ang dating at mas classy. Alright. And kung mapapansin nyo, mukha siyang Poco X3. So, parang binabalik nila yung dating design, yung Poco X3. This one dito sa Poco X7. Sa taas, meron po tayo noise cancellation. For some reason, dalawa yata ito. That's good. Actually, meron tayong infrared blaster and then dedicated speaker para sa taas. Sa kanan, nandito po yung kanyang power button and volume rocker. Sa kaliwa, wala po nakalagay rito. And then sa pinakababa, nandito po yung kanyang SIM tray slot which is dual SIM po ang support niyan. Non-expandable po na storage. Okay? So, kung bibili po kayo nito, available siya 256GB and 12512GB. By the way, ang gamit natin ngayon is the 12512GB. Okay? So, todo-todo na. And also, I would recommend diretso na kayo sa 512GB kasi sobrang lalaki na talaga ngayon ng mga apps and games. Parang unti-unti nang hindi sapat ang 256GB. Pero again, that's up to you. I'm just recommending na 512GB is the better choice. Okay? Now, kung mapapansin nyo, this is a curved design. Curve ang screen. Actually, maganda. Like I said, gandang-ganda ako sa ganitong curved design pero not for me. Mas preferred ko yung mga boxy type kasi medyo alanganin ako. Ano kasi ako, pag humahawak ng screen, medyo lagpas-lagpas talaga kung papansin nyo. Medyo flabby kasi yung balat ko sa daliri. You know? Talagang lumalagpas-lagpas. Pero, don't get me wrong, maganda naman talaga tingnan ang isang curved design. So, speaking of curved design, nandito na rin tayo sa screen. The screen has 6.9 inch. This is curved AMOLED 1.5K resolution. You know, up to 120Hz screen refresh rate. Yan, kita nyo naman dyan sa screen. And punta na tayo sa mismong settings. Pakita ko lang sa inyo saglit. You know, so meron tayong sunlight mode which is naka-on naman siya most of the time para masagad-sagad natin yung brightness. And then meron tayong color scheme just in case na gusto nyo i-adjust ang kanyang colors. So vivid ako the whole time. And then refresh rate, nakaset po siya fixed sa 120Hz screen refresh rate. Kung makikita nyo siya na mag-60 like, labas tayo konti, mag-60 yan. And there goes. Kapag nag-60 yan, hindi po ako ang nag-set yan. Ang sinet ko siya sa settings, again, para malinaw lang, naka 120Hz screen refresh rate. All this time, while nire-review ko siya at tinitest personally. So, 120Hz screen refresh rate lang siya. Again, kung makikita nyo yung 60Hz, hindi po ako yan. Yung software po yan. Siguro way para makatipid ng battery, lalo't hindi mo rin naman tinatouch, hindi mo rin naman ginagamit. 60. See? Now,
ginamit natin siya sa labas, syempre. On paper, ang claim niya is 1,200 nits up to 3,000 nits. That's 1,200 nits high brightness mode and 3,000 nits para sa peak mode. Pero base sa test ko, I believe nasa 1,000 to 1,200. Mas tugma siya sa 1,200. Hindi ko pa siya na-encounter na umakyat hanggang 3,000 nits, which I think okay lang naman kasi very viewable at usable naman na ang 1,200 nits. Good job na tayo para dyan. Now, supported niya ang 10 multi-touch, So, sa mga naglalaro dyan ng maraming daliri, sa mga games nila, good news. Sa touch sampling rate naman, 330 Hz yung pinaka basic niya, which is good. Up to 1,000 Hz naman yung invoke sa touch sampling rate. Widevine level 1 po ito. So, ginamit natin siya sa Netflix. As you can see dyan, Widevine level 1, Full HD up to Full HD with HDR10 support. Okay? So, sa display, actually, ito ang pinakamagandang display kasi, just so you know po nire-review ko both Poco X7 and Poco X7 Pro. Para sa akin, mas magandang display ng Poco X7. For some reason, lalo yung color, mas buhay ng buhay. Mas gusto ko yung timpla ng kulay sa Poco X7 kaysa Poco X7 Pro. So, yun. Just so you know lang. Pero I'm not saying pangit yung Poco X7 Pro. I'm just saying mas maganda lang ang Poco X7. Maganda rin ang Poco X7 Pro. Mas maganda lang talaga to. Itong X7 na base. Mas pipiliin ko to kung yun lang naman ang habol nyo sa display. Mas maganda talaga ang display nito. So, 1 to 10, bibigyan ko to ng 9 out of 10 sa display. Yes, ganun kataas ang ibibigay kong score sa Poco X7. Sa display pa lang naman po yun. Now, lipat na tayo sa performance. Sa performance, again, this has MediaTek Dimensity 7300. 2.5 GHz po ang kanyang clock speed, 4 nanometer po yan. At syempre, papakita natin yung Antutu score, 680,000. That's 201,000 sa CPU and 144,000 sa GPU. Again, to give you an idea, this is double ng Helio G99 sa performance. Lalo sa GPU part. Yes. Okay. Sa mga tatanong naman about sa gyroscope, yes, meron po tayo yung gyroscope. Actually, hardware level yung gyroscope niya and very sensitive. Pakita ko lang sa inyo saglit. This has Bosch BMI 260 gyroscope. So, pag ginagalaw natin yan, nagre-react siya. As you can see, yan. Papakita ko rin sa inyo yung sa Call of Duty para makita nyo talagang okay siya. Hop, hop, see? Okay po ang kanyang gyroscope. Now, punta na tayo sa totoong laro. So, now, sa Mobile Legends, sinet natin siya sa high FPS. Yes, high FPS lang po. And ultra graphics sa supported niya. Pero sinagad na natin. Stable po siya sa 88 to 92 FPS. Solid na po yun Stable again Take note, that's stable sa 88 to 92 FPS and 40 degrees Celsius lang. Papakita ko na rin sa inyo, of course. Eto, almost 1 hour tayo naglalaro. That's 89 FPS average. Like I said, 88 to 92 FPS yung average niya. Pasok po siya sa 89. And as you can see, almost straight line po yan. Napakaganda po ng performance na pinakita ni Poco X7 sa Mobile Legends. Kung Mobile Legends player kayo, okay na okay rito. At hindi po siya nag-iinit. 40 degrees Celsius lang yung nakuha natin sa almost 1 hour na laro. Siyempre, tuloy-tuloy na laro yan. Lipat na agad tayo sa Call of Duty Mobile. Sa Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa low graphics pero ultra FPS. This time, medyo na-expect ako na maybe 90 rin, pero sadly, nakuha lang natin stable na 60 FPS. Don't get me wrong, 60 FPS man siya, pero stable. Again, stable. And 40 degrees Celsius din. So, mahina sa kanya ang Call of Duty Mobile, yakang-yaka. So, nakikita natin dito, 49 FPS dito kasi nadamay lang po itong sa loading. Hindi ko natanggal yung sa loading na part, pero kung titingnan nyo naman yung actual na laro, straight po siya, almost straight line. So, 60 FPS stable po ito again. 40 degrees Celsius. Now, tipat naman tayo sa Honor of Kings, sa mga naglalaro ng Honor of Max FPS. So, sagad-sagad muna. Nag-fluctuate po siya sa 110 to 120 FPS. Nako, sisiw na sisiw. Ang gaan ng Honor of Kings dito sa smartphone na to. Sinagad na natin yung settings pero nakakuha pa rin tayo ng 110 to 120 FPS at ang temperature 42 degrees Celsius lang. Just pakita ko na lang din, kita nyo naman, ito loading loading ang mismong laro, straight lang po tayo. So, average FPS, 114 FPS. So, again, naglalaro siya sa 110 to 120 FPS. And the average shows legit po yun. Okay? And of course, 42 degrees Celsius lang. Now, kung nagtitipid pa kayo sa battery, pwede nyo pa siyang ibaba actually yung resolution to medium high lang. Pero i-max FPS nyo pa rin. So, makakakuha pa rin kayo dito ng 120 FPS. Mas mababa sigurado na temperature. At
mas tipid pa kayo sa battery. So Honor of Kings, solid po rito. Now, lipat naman tayo sa PUBG Mobile. Sa PUBG Mobile, sinet natin siya sa smooth graphics and extreme FPS. Sadly, hindi tayo nakakuha ng 120 FPS dito or kahit 90 FPS. Stable naman siya sa 60 FPS. Don't get me wrong, stable pa rin naman yun, smooth pa rin naman 60 FPS and 40 degrees Celsius. And to show you, as you can see, so 60 FPS, straight line po yan. Alright? Wala tayong issue sa PUBG Mobile. 60 FPS nga lang yung pinaka-peak. I don't know kung mag-improve yan, maybe in the future, but para sa akin, okay na yan. At least, stable. Hindi nagda-drop, hindi nagpapapalya-palya. Okay? And lastly, tinry natin siya sa Call of Duty Warzone. Yes, supported ito ang Warzone. Sinet natin siya sa low graphics, of course, and uncapped FPS. That means unlimited na FPS. Nagpa-fluctuate po siya sa 20 to 30 FPS. Sadly, hindi ganoon kataas ang FPS pero playable po siya. And nakakuha tayo ng temperature na 42 degrees Celsius. So as you can see, ito po yung average FPS niya. Ang daming sayaw. So 32 degrees Celsius yung FPS niya. So again, sa Warzone, playable, hindi nga lang ganun ka taas or ka stable yung FPS niya, which alam naman natin na hindi naman talaga stable ang Warzone. So sa gaming, sa performance, para sa kanyang price tag siguro at sa kanyang chipset, pwede na. Pasado na po ito as long as walang overheating issue. Mind you, kanina dami natin interest na games, sinagad-sagad natin yung settings ng karamihan sa kanila, hindi po siya nag-overheat. Okay? And nakita nyo naman sa gilid, meron tayong thermometer. Hindi po tayo gumamit ng aircon. So, that's 30 degrees Celsius room temperature. So, wala pong daya. Baka magsabihin nyo, baka naka-aircon kayo, hindi nag-overheat. Ayun po, may thermometer po. Thermometer na po yun. Hindi po natin kayang dayain yun. So, yun. Okay? So, overall, para sa akin, okay na siya. Not flagship level, of course. Pero sa price tag, okay na po yan, I guess. Para sa isang mid-range phone, pwede na. Swak sa akin. So, 1 to 10 sa performance lang, bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Not bad, di ba? Now, lipat naman tayo saglit sa battery. This has 5,110 mAh battery, 45 watts charging, at ang technology po nito yung bagong technology na silicon carbon na battery. That's still, lithium-based pa rin po yan na silicon carbon lang ang ginamit na anode. Okay? Huwag po kayong masyadong ma-excite. That's still lithium battery. Pinalitan lang po yung anode ng silicon carbon na component. Okay? Kamusta naman ang performance? So, sa PCMark muna tayo. Sa PCMark, half brightness, half volume. With internet, nakakuha tayo ng 13 hours and 5 minutes. That's actually above average. Kasi ang average natin, again, 10 to 11 hours. This is 13 hours, 5 minutes, half brightness, half volume. So, good job na agad siya. Pagdating sa endurance, magandang optimization dito ng Poco. At least sa version ng software na to. Sa updates, I don't know kung sa future ganito pa rin. Pero currently, as of reviewing of this product, maganda po ang optimization ng battery niya. Lipat tayo sa full brightness naman, full volume. My God, above average pa rin siya. 9 hours nakakuha tayo. Kasi again, ang full brightness, full volume with internet, ang average niya ay around 7 hours. This has 9 hours. So, napakaganda po ng kanyang optimization. Again, para sa OS version na meron ito. Good job kay Poco X7. By the way, that 5,110 mAh kaya pong i-full charge ng 45 watts hanggang 50 minutes to 1 hour. That's 30% to 100% lang po. Hindi ko siya sinagad sa 10%. That's 30% to 100%. Tumagal po siya ng 50 minutes, 1 hour bago mo full charge. Okay? Konting silip lang. Saglit tayo pala sa battery settings niya. Papakita ko lang sa inyo. Kasi I think common naman na to sa lahat ng Poco and Xiaomi. Pag pumunta po tayo rito sa battery settings, sa current mode, pwede nyo po siyang isagad sa performance mode kung gusto nyo makapagpapigapan na mataas na performance. Okay? May performance mode po siya. And then, charging options, meron po tayong standard and low voltage. I wouldn't recommend low voltage. Sagad po nyo po sa standard. And then, sa battery protection, meron tayong regular charging. Yung sagad-sagad talaga sa 100%. Optimized charging naman, depende sa lifestyle mo. Kapag nagamit mo na siya ng 1 month, siya na mag-a-adjust kung kailan siya magmamadaling mag-charge or kailan siya titigil ng 80%. Like, kung sa gabi lang kayo mahilig mag-charge. Yan, maganda to. Actually, mas i-recommend ko ito. And then, we have the battery protection para sa medyo running talaga dyan. Dito hanggang 80% lang and then stop muna ng charging. Okay? 80%. May mga options tayo rito. So, sa battery technology and optimization, bibigyan ko siya 1 to 10 ng 8 out of 10 ulit. Maganda po ang pinapakita na performance ng smartphone na to. Now, lipat naman tayo sa audio.
So, mabilis lang. Audio, meron po tayong speaker sa taas at meron tayong speaker sa baba at ito po ang kanyang tunog. Sa quality po ng sound niya, totoong stereo speaker po siya at actually napakalakas ng sound na ito. Kahit nasa labas po kayo, kahit medyo maingay, maganda po, maririnig siya na maayos. Maganda po ang bato ng speaker nito, solid for some reason. Ang gandang-ganda ako sa ito. Malakas, mas malakas siya sa ginagamit ko kasi na nating phone. Mas okay ang audio nito. This is actually using Dolby Sound, kung di ko nagkamali. So, Dolby Atmos, pwede kang pumili between Dolby and Xiaomi. Siyempre sa Dolby tayo, mas maganda ang bato doon. And we have also some equalizer just in case na mahilig kayo mag-sound trip using your earbuds or earphones. Okay? And of course, meron tayong headphone remote, assign buttons kung gusto mong blah blah blah. Kayo na po, pwede na po kayo. Pwede nyo na i-personalize yan base sa mga trip nyo. So, sa audio, bibigyan ko to ng 8 out of 10 din. Matataas ang score niya ngayon, no? Pansin nyo? Yeah. So, wala akong magagawa. Actual test po yun, ha? Hindi po natin hinuhulaan. May mga test po tayong ginawa, so walang hula-hula rito. Now, lipat na tayo sa camera. Okay. So this one has 50 megapixel. Gumagamit po siya ng Sony IMX882. That's a flagship chipset at least with OIS po yan. So papakita ko na lang sa inyo. So, this is the 4K at 30 fps. Ito po yung max na video recording niya. 4K at 30 fps. Saka na natin i-test yung stabilization. Pero supposedly dapat merong stabilization yan. And we are now using the zoom. Doon na tayo sa 2 times zoom. 2 times zoom, yun. 2 times zoom, very much usable. Very good. Akyat tayo ng 6 times kung meron. 5 times. Ayan, ang 5 times po niya. Medyo nagsosoften na yung images, pero usable pa rin naman. And yung maximum niya is 6 times. Yun. Yeah, soften na yung masyado ng soft yung images and may mga konting noise na rin. Looking at here, may noise na siya, you know. May noise na yung image. So, yun po. Maximum niya is 4 times sa 4K at 30 fps. Ang maximum niya is, 6 times sa 4K at 30 fps. Kamusta naman po yung microphone? Hello, what's up? This is Gordon back again for another video. This is the front cam, 20 megapixel po siya. 1080p at 60 fps ang kaya niya. And somehow may EIS ito, chinek ko. So, kamusta naman? Currently, may maganda lighting dito. So, kung maganda ang lighting, maganda naman siya. Pero pagka low light, alanganin medyo grainy. Maybe try ko na rin sa inyo. Iyan ang low light. Of course, halos lahat naman ng smartphone nahihirapan pag low light. But, this one, decent na rin po kung ano lang naman, face vlogging lang naman. Why not? So, kamusta naman yung quality ng microphone? Yeah, I think I like this. Pwede na ito pagtsagaan. With OIS po yan. And then sa harap, meron tayong 20 megapixel front camera. Papakita ko sa inyo ang mga kuha sa pictures. Iyan, tingnan nyo na lang sa screen. As you can see, maganda po ang mga kuha, especially dito sa rear camera. Kasi maganda po yung separation ng background, maganda yung dynamic range, and yung HDR effect, solid. Nagkakaroon ng matinong separation sa bright and dark areas. Actually, maganda. May konting saturation lang tayo napapansin, pero overall, maganda. Maganda resulta, magandang timpla niya kasi social media ready na yan, halos wala ka nang babaguhin dyan. So, para sa akin, goods ang camera nito sa rear camera. Sa front, medyo bitin lang ako ng konti kasi 20 megapixel nga siya, pero for some reason, ang nakikita ko is parang nasa 5-10 megapixel lang siya. Pero overall, okay na rin naman. And of course, off nyo lang yung beautification para hindi naman exaggerated na talagang parang hindi nyo na mukha kasi sobrang kinis nyo na. Off nyo na lang yung part na yun. So,
bibigyan ko siya sa camera siguro ng 7 out of 10 lang. Bago ko makalimutan, of course, meron tayong mga video test din dito. Ayan, pakita nyo. Gumagana po talaga na maayos ang kanyang OIS. So, yun. Again, sa camera, 7 out of 10 lang. Okay? And finally, lipat na tayo sa connectivity. So, this Poco X7 has 4G LTE support, 5G support, VoWiFi, VoLTE, and of course, gumamit tayo dito ng Dito SIM card. Ayan, kikita nyo naman. Gumagana po dito ng maayos ang Dito SIM card. And the best part, gumagana rin po rito ang eSIM. Yes. Sayang lang at kapag ginamit mo lang yung eSIM, matik madi-disable yung SIM 2. So, SIM 1 and eSIM. So, kung gusto mong gamitin yung SIM 2, ma-off naman yung eSIM. So, ikaw pipili. Again, pwedeng gumana po ng sabay ang SIM 1 and eSIM, pero hindi pwedeng sumabay ang SIM 1, SIM 2, and then eSIM. So, dalawang SIM lang ang pwedeng gumana at the same time. Pili ka na lang, okay? And then, speed test, okay? Try natin. Dito sa speed test ng Wi-Fi natin, again, remind ko lang na 600 Mbps po to 700 Mbps ang Wi-Fi speed ko rito. Kaya niya lang gamitin or i-utilize is 330 Mbps, so that's 50% lang talaga yung total. So, hindi ganun po kaganda or ganun kalakas ang kanyang Wi-Fi reception. Pero decent na po yan para sa kanyang price tag. Sa mobile data naman, speed tester natin siya. Actually, maganda ang mobile data niya. For some reason, kasing lakas niya or pareho niya ng result ang Red Magic 10 Pro, nakakuha siya ng 30 Mbps kahit na dito sa area na to, 10 to 20 Mbps lang yung usual na nasasagap ng smartphone. This one, nakuha niya ang 30 Mbps, which is good news kasi most Filipinos naman ginagamit talaga ang smartphone nila, umaasa sila sa mobile data. Yung mga medyo may kaya lang talaga ang nakaka-enjoy ng matataas na bandwidth up to 1 gigabits, 2 gigabits, 3 gigabits, bihira yun eh. So, sana all. And of course, sa GPS accuracy naman niya, kaya niya hanggang 5 to 8 meters. So, average lang po, nothing special. Average lang po ang kanyang GPS accuracy. So, sa connectivity, bibigyan ko lang siya ng 7 out of 10 lang. Okay? And bago tayo matapos, konting tips lang just to improve your experience just in case na bumili kayo nito. Pagpupunta na kayo dito sa settings, pasok kayo sa About Phone, puntahan nyo itong Detailed Info and Specs, naturo ko na to before, pero papakita ko pa rin sa mga baguhan dito. And then, punta kayo dito sa Internal Storage, under, again, Detailed Info and Specs, internal storage para ma-access nyo ang engineering mode. So, phone information 1, pag in-open natin yan, pwede nyo pong i-modify ito. Pero I would recommend wag na lang kung hindi kayo sure sa gagawin nyo, kung hindi po kayo maalam. And one more thing is, screenshot nyo para just in case na nagloko siya, pwede nyo ibalik sa dati. Screenshot nyo na lang po yung mga babaguhin nyo rito. And then, lipat tayo saglit dito sa settings ulit, and then punta tayo sa lock screen. I-turn on nyo po itong raise to wake and double tap to wake or turn off screen when device is locked para hindi po agad nyo masira itong mga buttons. Highly recommended po yan. Turn on nyo po itong dalawang ito para konting movement siya ng kusang mag-turn on para sa inyo or para i-show yung mga laman ng screen. Okay? And konting gesture lang, like tap, tap, tap lang is gagana na po agad yung smartphone. And then, punta tayo sa gesture saglit. Add ko na lang din to gesture. Yan. Pagka-type nyo, punta kayo dito sa gesture shortcuts and then try nyo launch camera sa either double press sa power button or double press sa volume button. So, pinili ko yung volume button. Pero, now I realize mas maganda nga pala power button, double press. That means kapag naka-off on screen, double press lang natin yung power button, mag-open yung camera. So, kung nagmamadali kayo and kunwari, nasa outing kayo, mas convenient na ganun para hindi nyo na kayo mag-unlock, punta sa camera, check and diretso na kayo. Kahit naka-off on screen, double press lang sa power button and then tutok nyo na agad. Makakakuha na kayo ng picture or video. Alright? And last na to, nasa tong tip na to. Dagdag ko lang to. Punta tayo sa home screen. Itong home screen. Under settings pa rin. Home screen. And then, punta kayo sa pinakababa. Iyon. Pasok kayo sa arrange item in recent and then show memory status. Anong purpose niyan? Kapag sumisilip kayo dito sa recent, lalabas yung available na RAM. Yan. So, yeah, I think very helpful yan lalo sa mga advanced user. And then, kung ayaw nyo rin pala to, yan, yung ganito, yung sa kaliwa, pag nag-swipe kayo, home screen, swipe kayo sa kaliwa, aksidente, kumakain din po ito ng battery at internet, i-turn off nyo na lang po. Dito pa rin po sa home screen, again, settings, home screen, i-off nyo po itong one screen. Lagay nyo nan. Pag nilagay nyo na yan ganyan, wala na po yan. Kahit anong swipe nyo, wala na po yung gumagamit ng battery na yan. So, yun lang.
Konting tips and tricks lang para sa mga bibili nito. First time gagamitin, at least may idea na kayo kung paano mas mag-improve ng konti yung inyong mga smartphone, lalo sa performance and battery. And of course, habol na to, last na to, promise. Yung mga bloatware, yung mga yan, like Black Blast, pwede nyo po uninstall yan. Uninstall nyo na lang. Like long press, uninstall nyo lang. Uninstall para mas mag-improve yung battery at performance. Okay? Yun lang. As for the price, ito po ang price tag niya. Okay? May introductory price po siya, launching price. I believe that's sa 8GB, 13,999. Introductory po yan, pero totoong price po yan ay 14,999. The 12GB naman, which is this variant, 12GB RAM, 512GB storage, 15,499 makukuha nyo po siya sa introductory price. 16,999 talaga yung totoong price tag niya. Okay, iwan ko ang link nito sa video description or ipipin ko sa comment section. So, overall, bibigyan ko to ng 8.5 out of 10. Or 8 na lang siguro. Para 8 out of 10, yun ang kanyang rating para sa akin. Pasadong-pasado po to si Poco X7. Magandang optimization niya rito sa version na to ng HyperOS. Why not? So, yung ganda lang. Kung nagustuhan nyo yung ganitong detalyadong review, madugo, boring, pero nandun yung lahat ng kailangan nyo malaman sa smartphone bago nyo gastusan, sana i-consider nyo mag-subscribe, like, and share. So, ang ganda lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.